Yan, live na tayo. Sa ating page na Tokwa Teachers. Tingnan natin. Hello. Tokwa Teachers. Tingnan natin. Ayan. Yan, live na tayo. Ayan, may nanonood na. Okay, nanonood na. May nanonood na. Hello. Hello. Dito na tayo. Ito ang kauna-unahang live math tutorial ng Tokwa Teachers. Okay, sa mga nanonood dyan. Okay, ganito na yung magiging parang sample ng ano tawag doon? Online tutorial or online schooling. Hello, everyone. This is our first lesson. 5 basic math tips. So, palagay ko okay yan. Maganda yung topic na ito. Okay, number 1. Let's go na ba? Pwede na yan. I-upload din naman natin yan. Okay, number 1 lesson natin is Ay, by the way, ito pala ay para sa mga elementary. Kung sakaling hanggang high school may magamit pa to, edi okay. Malay natin, meron pang mga kailangan itong lessons na to. Let's try it. Number 1. Talaga maglagay tayo sounds. Lagyan natin sounds. Hindi, wag na. Huwag natin lagyan ng sounds. Ano siguro yan? Okay, 5 basic math tips. Ito ay akin lamang suggestion para ito sa mga students, parents, no? And kung sakaling kailangan din to ng mga teachers, mali natin, pwede nila magamit ito. Okay, number 1 lesson. Ito ay para lang sa akin ha, hindi po ako expert sa ito, pero tingnan natin. Malay nyo, makatulong ito sa inyo, kaya sa pagtuturo ninyo sa inyo mga kids. Okay, number 1. Counting, reading of numbers, writing of numbers. Yan. Counting, yung pagbibilang, importante yan sa math para ma-identify natin yung pagkakasunod-sunod ng numbers. No? Yung mga dati, ginagamit lang yung math sa pagbibilang. No? Wala, yung mga sinauna ng mga tao. Wala pang nagka-calculus ng mga siguro years ng Homo sapiens, no? So, counting, kailangan natin yan. Reading of numbers, kailangan alam nila, ma-identify nila yung 1, 2, 3, 4 hanggang 100, gano'n. Para kahit pa paano, makalamang sila, no? Sa kanilang study sa math. Kasi marami yung medyo nahihirapan sa math, kaya tayo nagle-lesson ngayon. Okay, ito yung format ng ating Tokwa Teachers. Online class. Charot. Okay. Writing of numbers. Siyempre, kailangan may isusulat nila yung 1 to 100, 1 to 1,000. Kaya nilang i-identify. And, writing of numbers. Pati yung words, no? Kunyari, 1, O-N-E. No? 2, 3. Kailangan alam nila yung 40, no? 40 kasi mahirap i-spelling yan para sa akin dati. 40, ano bang spelling ng 40? F-O-R-T-Y. So, ayun, mga ganong mga bagay kailangan at the early age ng ating mga students, alam na nila yung mga bagay na yon. Unang-una yan, para sa akin, unang tip yan, kailangan alam nila yung counting, reading of numbers, writing of numbers in words and in figures. No? Roman numerals, alam din nila dapat yon. So, ano yung mga makakatulong para kung sakaling itututor natin yung mga anak natin, yung mga flashcard. Ayan, medyo may dumating, pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa lessons natin. Okay, number 2 tip natin
is, kailangan yan, master nila yan, ano. Ayan, ay siguro mga pang nursery o bago mag-nursery, kailangan alam na nila. Yan, hanggang ano yan, hanggang elementary, minamaster yan. So, kailangan alam na nila yan. Okay, next. Operations. PEMDAS. And marami nahihirapan dito kasi pag mula grade 1, simula kinder, nag-add ka na, di ba? So, PEMDAS, parentheses, exponents, multiplication, division, addition, subtraction. Okay, kailangan master mo yan. Kasi hanggang pag-college mo, meron kang addition, subtraction, multiplication, division. Kaya kailangan maganda yung foundation mo sa mga bagay na yan. Dahil yung exponent, ay yung multiplication, manganganak ka ng exponents, ganyan. Ayun yung mga logarithms, ganyan. Kailangan yan, ano yan, foundation mo yan. Division. Wait lang nakalive ako ngayon sa Facebook. Addition, yan. Yung mga early age, kailangan, alam na nila yan. Okay. Dito tayo sa PEMDAS. Sa PEMDAS kasi, marami nahihirapan dyan. Lalo na pagka merong parenthesis. Pag elementary kasi, yung parenthesis, tawag dito, yung parenthesis, ano lang yun, parenthesis lang. Pero pagka naging college ka na or high school, yung parenthesis ginagawa ng multiplication yun. So, minsan nakakalito sila. Pero nakalagay naman doon kung ano yung magiging pinaka dito, yung silbi niya doon sa equation na yun. No? Kung parenthesis ba yun ay pang-multiply o para lang siya ma-contain yung mga natin. Okay? And kailangan niyo yan, master niyo yan bago nyo makaakyat sa mga next na mga lessons natin. Okay? Multiplication, syempre kailangan nyo yan pag nasa elementary kayo para makuha kayo ng mga area. Diba? So, ayun, division. Yan, yung fraction, kailangan nyo din yan. Yung apat na yan, parenthesis. Kailangan master nyo yan. Okay. Mga parents natin, i-guide nyo sila dyan, ano? Yung pinakamahirap naman dyan, syempre, yung division. Kasi yung division, yung parang kombinasyon na ng apat yun eh. Di ba, pagka magdi-divide ka, kailangan mo, unang-una, mag-divide ka na una agad, tapos multiply, tapos minus, tapos add. Okay, so ayun yung mga kailangan natin. Okay, ayun yung pangalawa kong tip. Number 3 tip ko is yung maraming nalilito dito sa may less than, equal, at greater than. Okay, sa lessons, meron kasing lessons sa elementary na less than tsaka greater than. Okay? Ang technique lang doon, pag meron kang dalawang numbers, ituturo mo yung mas mababa. Okay, halimbawa, nasa left side mo yung 1, nasa sa right side mo yung 2. Gagawin mo kahit hindi mo alam yung tawag doon. Kung less than yun o greater than, ituro mo lang doon. No? So, kung nasa left side mo yung 1, nasa right side mo yung 2, ituro mo lang yun. 1, nakaturo yung 1, tinuturo niya yung 2. So, ganun lang yung technique doon. Tapos yung equal sign, importante ito. Bakit? Bakit kailangan yung equal sign? Okay? Yung equal sign kasi, nanonood si Maring Axel. Equal sign, importante ito kasi pag elementary ka, ang lagi mong isip sa equal sign ay sagot. Yan, isa sa mga pinakamaling konsepto ng mathematics yung pag may equal sign, sagot agad yun. Hindi. Ang ibig sabihin ng equal sign ay yan ay magkapareho yung nasa kabilang side. Okay. Halimbawa, pinag-add ka 1 plus 7 equals blank. Diba? Ganun yung mga technique natin, yung mga teachers natin. So, 1 plus 7 equals blank. Hindi ibig sabihin ng blank na yun ay sagot. O kaya yung equal sign sagot. Ang sinasabi doon is, ano yung kapareho ng 1 plus 7? Okay? So, 1 plus 7, ano yung kapareho nun? 8.
Ganun. Ayun ang pinakatatandaan ninyo, lalo pag elementary. Mga nanonood sa atin ng mga kids, elementary, ah, high school, baka magagamit niyo pa yan. Kung hindi niyo pa gaano alam niyo concept na yon, yung equal sign, yan, importante yan. Okay, pag nag-college na kayo, meron kayong college algebra, yan. Yung less than at equal, magagamit nyo rin yan sa college. Lalo sa advanced algebra. Okay, meron inequalities. Pati yata sa high school, sa grade, meron yan sa grade 7, 8 hanggang yata college, meron yan. So, ibig sabihin lang nun, yung system ay kung yung buong system o yung dalawang side is equal o mas mababa siya o mas mataas siya. So, ayan yung aking pangatlong tip. Next, fractions. Kailangan master niyo itong fraction na to. Kasi pagka tumagal na kayo sa pag-aaral, pag mga college na kayo, ginagamit pa rin ito eh. First year college, ginagamit pa rin. Hindi na pala first year college. Grade 11, grade 12, meron pa rin ito. Okay. Ayan, makikita nyo sa example natin. Pag addition, kanyari yan, sample natin yung 1/4 plus 2/3. Puro ganyan muna. Hindi agad, ang konsepto kasi natin yung pag nakita natin, ayaw na natin. So, ang gagawin natin yan, pag nakita natin yan, kailangan natin gawin, yung baba niya, yung denominator, yan, yung 4, tsaka yung 3 na yan. Pag nakita mong ganyan, hindi na magkaiba, hindi mo i-add. Okay? Hindi mo rin siya i-minus. Yung dalawa na yan. Kapag hindi magkapareho yung denominator nila. So, kailangan pareho sila. Tsaka ka magpo-proceed sa addition, tsaka sa subtraction. Okay? Dito naman sa multiplication ng fraction, kahit anong itsura nilang dalawa, i-multiply mo yung taas, yung 1 tsaka 2, tapos yung baba, i-multiply mo yung 4 tsaka 3. So, ayun na yung magiging magiging sagot agad. Okay. Yung division naman, madali lang din ito. Kagaya sa multiplication, di ba? 1 times 2 times, yung baba naman, 4 times 3. Yung naman, yung tawag dito, in division naman, babalik rin mo lang yung divisor, which is yung 2/3. So, gagawin mo, imbis na 1 times 2, gagawin mo siya 1 times 3, tapos yung baba naman, 4 times 2. Okay? Babalik rin mo lang siya. Nakita ba yun dito? Yung divisor lagi yung pangalawa. Okay, dito sa may multiplication, i-multiply mo agad yung taas tsaka yung baba. Okay, dito sa may addition, subtraction, kailangan magkaroon ka ng common denominator. Okay, kailangan pareho yung baba niya, yung denominator natin, bago ka mag-proceed. Okay? Next. Last. Word problems, area, what is asked, what are the. Eto, dito nagkakaproblema yung marami sa atin. Dahil ako, nagka-problema ako dati dito eh. Word problems ng elementary. Yung what is asked, may ED yan ha. What is asked na wala. What is asked. No? Grade 2, grade 3, grade 4. Yan. Tinatanong na ako, grade 5 yata. What is asked. Ibig sabihin ng what is asked, anong hinahanap, ano yung tinatanong sa'yo, ano yung kailangan sa'yo. Dito sa problem. Minsan how much, minsan how many, di ba? Kasi nagsisimula na dyan yung problema natin sa math. Dahil English yung math. Tama ba? So, isa sa mga suggestion ko yan, na kahit pa paano sana, pagka nagtuturo tayo sa ating mga kids, English or Tagalog sana yung anuhin natin. Taglish, no, yung ipagtuturo natin. Ako, hirap na hirap ako dyan sa what is asked na yan eh. Kasi ang ginagawa ko dyan, sa dulo ng tanong, how much? Yan, lagi sinasabi. How much is, ganito, kunyari yung presyo daw, no? How much is the cost? Yan mga tanong dati. How many are pineapple? Ganyan. So, yun, doon nagkakaproblema yung ating mga kids sa elementary. Okay, yung area, yun napakahirap na konsepto pag elementary ka area. Ano ba sa Tagalog yung area?
Si area sakop, para sa akin, sakop yung ginagamit kong term dyan. Ano yung sakop, kunyari ng triangle? Yan, hanggang college mo dadalhin yan, yung, yung area, pati yung word problems. Yan. So, sinasabi natin na kasabihan lang to, no? Wala akong alam dito. Pagka magaling ka daw sa English, magaling ka din sa math. Actually, dahil yung math ng Pilipinas ay, ano matawag doon? Yung math ng Pilipinas ay nakabase sa English. Kaya medyo nahihirapan tayo kasi aaralin nga natin yung English, nahihirapan na tayo pero samahin pa ng math. Kaya mahirap yung word problems ng math. Kasi sa pag-intindi pa lang ng problem, mahirap na. Okay, so ina-advise ko lahat ng mga parents, kung sakaling mga na yung guardians na magtuturo sa ating mga kids, na tulungan natin sila na intindihin yung mga problems. Paintindi natin yung problem bago natin tapusin. Bago tayo mag-proceed. Bago tayo mag-give up. Minsan kasi nag-give up na tayo pagka, ayoko na. Kasi ang hirap ang hirap ng word problems. Kahit yung mga natin, yung mga college na hirapan sa word problems. Diba? So, palagay ko, isa sa mga importanteng bagay yun na maintindihan natin yung problem dun sa word problems ng math bago natin i-proceed. Okay, yung what are the given facts? So, ano yung mga given? Ayun yung mga natin, ibig sabihin ng what are the given. Importante yun kasi halimbawa sa isang problem may hinahanap na isa. Isa yung hinahanap. Minsan bibigay na yan dalawa. So, bali tatlong variables o tatlong item yung nandoon. So, kailangan isa na lang yung hahanapin mo. So, kaya laging hinahanap yung what are the given. So, excuse me. Ayan yung ating mga basic math na kailangan. Pa-shout out po, sir. Ayan. Hello, ma'am. At kaibigan kaya, teacher ng Lilian na namatay yung ilaw natin. Ayan, thank you, ma'am. Senior niya, no? Ayan, nagtuturo yan sa science bago silang high school. Ayan, ito yung magiging format natin. Ulit, recall tayo sa ating 5 basic math tips. Okay, number 1, counting, reading of numbers, writing of numbers. Palagay ko, ayan yung mga kailangan natin na unang-una. So, nagbilang, ma-identify numbers, may sulat nila sa words. Number 2, yung operations. Kailangan masters na nila yon. Importante yan, okay? Next. Less than, equal, and greater than. Yan, pinakamahirap yan kahit college. Meron yan. Lalo na pagka sa advanced algebra. Meron yan. Ulit, doon tayo sa may sa equal sign. Hindi ibig sabihin ng equal sign ay sagot. Ang ibig sabihin ng equal sign ay magkapareho, kaya equal. Fraction. So, palagay ko yan. Pag additions or subtraction, kailangan pareho yung denominator. No? Kailangan alam mo yung least common denominator nila bago ka mag-proceed. Okay? Kaya meron tayong ginagawa na hahanapin natin yung least common multiple ng denominators nila para makuha natin at makapag-proceed tayo sa addition. Huwag yung susukuan yung fraction, hanggang college yan meron. And yung multiplication, proceed mo agad sa pag-multiply yung 1 tsaka 2, di ba dyan, tsaka yung 4 tsaka 3. Pag division naman, yung divisor yung laging pangalawa, tapos i-reciprocal mo lang. Okay? Word problems, yan. Kailangan maintindihan mo muna yung problem. Pag hindi mo naintindihan, wala kang gana intindihin yung problems. Nako, hindi mo masasagot. Mahirap. Area, sakop lang yun ng lugar, kunyari, circle. No? Maganda sa area, given lahat yan. Okay, area lang ang hinahanap mo dyan. Okay, minsan hahanapin mo yung length, yung width, isa lang yan. Lahat, isa lang yung hahanapin mo pala. Given lahat yan lagi. Okay? What is asked? Ano yung hinahanap? Kunyari area, what is area? So, what are the given? So, sa kunyari area ang hinahanap, minsan binibigay dyan yung radius, yung diameter. Okay. So, yun lang muna. Ito yung una natin broadcast. So, maraming salamat sa 5 nanonood. Share natin si Ma'am Lilian. Okay, mag-alala sa susunod. Meron na tayong pa-prize.
Okay, next time, may mga mag-share, meron ng load na 50 pesos sa Gcash. Okay. Sige, please like our, i-like nyo yung ating page na Toko Teaches. Sa Toko Teaches, primarily, ang tuturo natin math. Doon tayo magaling eh. Pag mga ibang subject yan, sila naman bilyan, sila na siguro bahala dyan. Okay. Yun yung pinakaalam natin na subject, math. Hanggang college. Ano? Hindi ko kayo ipapahiya sa math, huwag kayo mag-alala. Ang record ko lang sa math, nakapag-tutor lang ako sa sa Xavier dati, no? Sa susunod, Ma'am Lilian, pagka next natin, mga live natin, yung mga sharer, may chance ng manalo ng 50 pesos na Gcash. Simula tayo dyan. Okay? Please like our page lang muna. Kaya mag-alala hanggang college, nakapag-tutor na si Tokwa. Kaya Tokwa. So, matutulungan ko kayo dito. Please, support this channel. YouTube. Sa YouTube, Tokwa Teaches, no? Ba't din ang ituturo natin doon? Lahat ng mga dito sa may na live natin sa may page na to, i-upload din natin sa YouTube. Okay? Ilalagay natin doon. So sa mga hindi pa mga makapanood, at least kahit pa paano ay masusubaybayan nila rin doon. Okay? So ayun lang yung ating basic 5 basic tips, no? So, sakali madagdag pa tayo, next time, dagdagan natin yung ating mga tips. Okay? Ayun yung una lang muna. Okay? Sisimula tayo sa mga Roman numerals. Okay, thank you guys. End na natin yung live na to. Maraming salamat, Ma'am Lilian, sa ating pag-share ng ating live ngayon. Next time na yung try natin. Trial pa lang ng dahil basic. Thank you po, guys. Next live ulit. This is Toko Teachers. Maraming salamat.